Ang recent chapter 1121 nga ang masasabi nating setup para sa paparating na final war. Maraming ang scene dito na talaga nga namang napaka-poetic. Kaya naman sa video nga na to pag-uusapan natin ang mga ito. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na nating pag-usapan itong naging pagkatalo ni Gorosei Saturn. Alam naman nating lahat na nakakapag-regenerate ang mga Gorosei. Kaya malamang itong pagkatalo na to ni Saturn temporary lang. Pero ngayon nga lang natin nakita yung ganitong damage sa isang Gorosei. Yung halos magkapira-piraso na siya. So sa tingin ko nga ine-emphasize ito ng mabuti ni Oda para ma-realize natin na sa ganitong paraan mas mabagal ang magiging regeneration ng isang Gorosei. Unlike sa isang malaking atake lang. Ang kapansin-pansin pa nga sa scene na to mahuhulog na itong si Gorosei Saturn sa karagatan. At gaya nga ng suspecha ng marami kung sakali nga at makita pa rin natin siyang buhay sa mga susunod na chapters, this proves na talagang hindi Devil Fruit users ang mga Gorosei. Ngayon mapunta naman tayo sa unang mensahe ni Vegapunk sa chapter na to. Ang una nga niyang tinalakay yung patungkol sa mga ancient weapons. Kung paanong ito daw yung naging dahilan ng paglubog ng mundo ngayon at still nag-e-exist pa rin daw itong mga ancient weapons na to hanggang ngayon. So nakaka-curious ngang malaman kung bakit habang sinasabi ito ni Vegapunk ang pinakita sa ating mga karakter itong sila Shirahoshi, Vivi at yung mga tagas kay Pia. Bali si Shirahoshi nga no question. Since alam naman na nating lahat na siya mismo ang isa sa mga ancient weapons, which is siya nga yung Poseidon. Pero bakit kaya ipinakita itong sila Vivi at yung mga tagas kay Pia? May nais bang iparating sa atin si Oda sa part na to? O representation lang ito ng alam nating elements para sa mga ancient weapons? Anyway, sa ikalawang part nga ng mensahe ni Vegapunk inadress naman niya yung pagkaubos sa mga kakaibang lahi such as yung Buccaneer, Lunarian at itong Three-Eye Tribe. So gaya nga sa mga ancient weapons nagpakita rin ng mga karakter itong si Oda na nagre-represent naman sa bawat lahi na to. Si Kuma nga sa line ng mga Buccaneer, si King sa line ng mga Lunarian at si Charlotte Pudding sa line ng Three-Eye Tribe. Unahin nating pag-usapan itong si Charlotte Pudding. Although hindi nga bulgar na hinahayag ni Oda na ang dahilan ng pagkaubos o pagkawala ng Three-Eye Tribe may similar na rason sa mga Buccaneer at Lunarian, obvious naman na kasi yung sagot dito. Ito nga yung dahilan ng pagkakaroon nila ng kakayanan na makabasa ng mga poneglyphs. At since ito nga yung number 1 rule ng world government, ang pagbabawal sa mga tao na pag-aralan ang mga poneglyphs, ito nga yung obvious na sagot kung bakit naubos yung lahi ng Three-Eye Tribe. Para ma-prevent ng world government na mabasa ng kahit na sinong galing sa Three-Eye Tribe itong mga poneglyphs na nakakalat sa mundo. Sa part naman ni King na ipinakita nakakaamoy nga ako ng comeback para sa karakter niya. Nakikita ko nga siyang sa side sa Straw Hat Pirates pagdating ng Final War at magre-represent para sa mga Lunarian. Kuya Eneru, di ba loyal siya kay Kaido? At nakita naman natin na pinaglaban niya ito ng patayan kay Zoro. So bakit mo naisip na posible siyang kakampi sa Straw Hat Pirates pagdating ng Final War? Bali kung babalikan nga natin yung naging mini flashback niya kung paano silang nagkakilala ni Kaido, hinighlights nga dito ni Oda yung pagka-fascinate niya kay Joy Boy. Makailang beses nga niya tong nabanggit. In fact, ang naging rason nga kaya siya sumama kay Kaido, dahil sa nagkaroon siya ng idea na posibleng si Kaido yung hinahanap niyang Joy Boy. Which is alam naman nating lahat na mali itong idea niya. At yes, sa tingin ko nga na-realize na rin ito ni King. Dahil sa mini flashback nga niya bago yung final attack nila ni Zoro, nakita natin itong panel na to na biglang pinutol ni Oda. Sa panel nga na to i-reveal na ni Kaido kung sino sa tingin niya yung hinahanap ni King na si Joy Boy. At since obvious naman na ang pinupunto ni Kaido sa pag-uusap na to yung taong magbubukas ng border ng Wano or yung taong makakatalo sa kanya, malamang na napagtanto na ni King na yung hinihintay niyang Joy Boy in fact na si Luffy. Kaya naman very possible nga itong pag-alyansa niya sa Straw Hat Pirates kung sakali man at world government na ang lalabanan nila. Sa part naman ni Kuma ang scene nga na ipinakita ni Oda sa kanya itong pag-highlights patungkol sa dugo niya, which is nalaman nga natin sa mga recent chapters na may dugo daw ng mga
giants itong mga buccaneer. Meaning ini-indicate na mixed race itong mga buccaneer or may halo silang ibang lahi. Bali may theory nga tayo patungkol dito na i-upload natin sa next video natin. At dahil napag-uusapan na rin natin si Kuma, nakita nga natin siyang ngumiti sa chapter na to nung time na natalo na ni Bonnie etong si Gorosei Saturn. So correct me if I'm wrong guys ha. Ito ata yung unang pagkakataon na nakita nating ngumiti si Kuma pagtapos niyang mawalan ng consciousness. Yes, nakita nga natin siyang ngumingiti nung time ng kabataan niya, nung time na kasama niya si Genie, yung time na lumalaki si Bonnie at iba pa. Pero tao pa kasi siya nung time na to. So itong part nga na to na ngumiti si Kuma kahit fully cyborg na siya, napakalalim nga neto para sa akin. Dahil alam naman natin na simula bata pa lang siya, ang naging goal na nga niya maging katulad ng Sun God Nika, ang protektahan ang mahihina laban sa mga mapang-abusong malalakas. Vocally nga niya tong sinasabi kay Gorosei Saturn during God Valley incident. Kaya naman nai-interpret ko nga itong scene ng pagngiti niya ngayon sa pagiging proud. Yes guys, proud si Kuma na yung pangarap niyang maging Sun God Nika tinupad ng anak-anakan niyang si Bonnie. Dahil literal ngang nag-turn si Bonnie into Sun God Nika. Plus yung tao pang tinalo niya yung mismong nagpahirap sa buhay niya. Kaya naman nakikita ko nga itong panel na to as proud daddy moment. At lastly base nga sa mensahe ni Vegapunk mukhang patapos na nga itong announcement niya. Since gaya nga sa mga prominent characters na bago mamatay hinihimok nila itong mga tao na hanapin ang One Piece treasure, ganito nga rin yung ginawa ni Vegapunk sa mga latter part ng chapter na to. Kung maaalala nyo hinimok nga ni Roger na maglayag ang mga tao at hanapin ang One Piece treasure bago siya mamatay. Which is ganito rin yung ginawa ni Whitebeard bago rin siya mamatay. Ang huling salita nga niya One Piece is real. Itong mga salita nga na to parang inaanyayahan niya yung mga tao na totoo ang One Piece treasure at hanapin nyo ito. So itong mensahe naman ni Vegapunk may pagka-similar kila Roger at Whitebeard. Since nabanggit naman niya na kung sino daw ang makakakuha sa One Piece treasure ang makakapag-decide sa kapalaran ng mundo. In short parang nilagyan pa ng fuel ni Vegapunk yung apoy ng mga tao na malapit nang makapunta sa Laugh Tale na magpursige para ituloy itong balak nilang pagkuha sa One Piece treasure. Since sila nga ang makakapagdikta kung maliligtas ba itong mundo sa parating na catastrophe o hindi. At it makes sense dahil ito nga yung naging huling panel ng chapter na to. Ipinakita ni Oda yung mga karakter na relevant para sa inaasam-asam ng lahat na One Piece treasure. Sa mga hindi nakakaalam ginawan na nga natin ng analysis video itong panel na to, kung saan tinalakay nga natin yung possible na foreshadowing ni Oda para sa matchups ng paparating na Final War. Kung hindi nyo pa nga ito napapanood I suggest na panoorin nyo na to. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa chapter 1121 at sana nagustuhan nyo. So yun lang, peace!